Pastor Jeff, maliliit pa ang mga anak ko, nalaman ko na ang aking mister ay may ibang babae. Taong 2002 nang mauso nga yung paggamit ng cellphone. Iniiwan lang niya yung cellphone niya at malaya ko namang nagagamit ito. Hanggang sa nagulat ako dahil bigla na lang siyang nagbago. Madalas siyang magtagal sa loob ng banyo at lumalayo tuwing may kausap sa telepono. Hindi na rin niya iniiwan ang cellphone niya at dala niya kahit saan pa ito magpunta. Ang mga usapan sa telepono ay nauwi sa pag-alis-alis ng mister ko sa tuwing weekend. Ginagawa niyang dahilan yung pagpasyal at pagtulog niya sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero pastor, nalaman ko kalaunan na hindi pala yun totoo. Nahuli ko rin ang ibang sweet text message niya ng ibang babae at nakikita ko ang pangalan ng babae sa caller ID kapag tumatawag ito sa kanya. Subalit para buo pa rin ang aming pamilya, hindi ko siya kinakausap tungkol dito. Ayaw kong mag-away kami at umabot sa hiwalayan sapagkat ayaw kong mawalan ng ama ang aking 3 anak. Umaasa rin ako noon na lilipas din ang relasyon nila at magbabago ang aking mister. Pero ang akala kong simpleng pambababae, umabot ng higit 1 dekadang relasyon. Alam ko na kahit ang mga anak ko ay alam din nila ang tungkol dito at ayaw din nila na magkagulo ang aming pamilya. Masayang pamilya kung titignan sa mga litrato. Subalit sa likod na mga ngiti ay may mapait na hinaharap. Nagsipagtapos na ang aking mga anak sa kolehiyo. Pero ang relasyon ng mister ko ay hindi pa rin natutuldukan hanggang sa ngayon. Nagsisisi ako, pastor, na hindi ko hinarap ang problema ko noong habang maaga pa. Ang mga anak ko ay may mga pamilya na at ako na may naiwan kasama ng nagtataksil ko pa rin na mister. Matanda na kami. May sarili ng buhay ang mga anak na naprotektahan ko noon. Pero natatakot pa rin akong kausapin siya. Habang buhay na lang yata akong masasaktan at hihintay na lang kung ano ang kahihinatnan ng pagtataksil na ito. Anong say mo, Brad? Mahalaga na yung ating tugon ay, alam mo yung may pag-ibig, may pangunawa, at may guidance din tungo sa kagalingan at katotohanan. Hindi agad solusyon yung, alam mo yung baguhin yung kanyang sitwasyon kasi matagal din niya itong ni-nurse, kumbaga yung sakit. So, yung tanong mo, Ate Marie, yung parang tinatanong mo, habang buhay na lang ba ako masasaktan? Well, una sa lahat, ayaw mo sabihin ko rin sa ito, Ate Marie, hindi ka naman nag-iisa. Naririnig namin, the fact na sumulat ka ngayon, kasama ka namin sa prayer points namin. At ramdam namin yung bigat at sakit na binuhat mo ng mahabang panahon. Ano? Sa mata ng mundo, parang matatag ka nga at masaya, pero sa puso mo, alam mong may sugat na hindi gumagaling. Gusto ko rin sabihin sa Ate Marie na napakadakila ng ginawa mo para sa mga anak mo. Yung pagpili mong pagtitimpi, yung hindi ka sumabog na nagwala ka sa social media, in-expose sila. Alam mo yon, yung mas pinili mong manahimik kasi for the sake ng marriage at of course, yung mga anak mo. And ano naman ang resulta niyan? Ang ganda na naging bunga, lumaki yung mga anak mo na maayos, nag-aaral at nakapag-aral nga at ngayon may sarili-sarili ng pamilya. Pero naintindihan ko rin yung kirot na tanong mo, paano ba? Para sa kanino ba itong mga ginagawa ko na to? Bigyan kita ng idea, Ate Marie, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos yung kwento mo. At higit sa lahat, hindi pa tapos sa'yo si Lord. Ang sakit na dinadala mo ngayon na hindi kailangang manatiling sugat. May lunas ang Diyos dyan. Anong mga pwede natin gawin, Ate Marie? Number 1, harapin mo, tanggapin mo yung grace na galing kay Lord. Sabi sa Bible, my grace is sufficient for you. Kinrate daw ni Lord yung grasya niya para sa ating mga kahinaan. Minsan, alam mo, Ate Marie, yung mga bagay na kinakatakutan nating komprontahin, yan ay hindi mga bagay para tayo sirain, kundi para hilumin. Okay? Hindi siya para tayo i-destroy, kundi para i-heal pag na-confront. Maring hindi mo agad mababago yung puso ng mister mo, pero pwede mo namang ipahayag yung katotohanan na may dangal at tapang. Handa mo lang yung puso mo. Maring may marinig ka na partisipasyon mo kung ba't niya ginawa yun. Alam mo naman pa-victim mentality, yung mga makasalanang tao. Pero Ate Marie, basta na kay Lord ka, matatanggap mo yan. Pangalawa, hanapin yung suporta mo sa anak mo, kung may apo ka, okay? At spiritual mentor, kung may simbahan ka. Hindi mo kailangan maglakad mag-isa, Ate Marie. Kaya mo yan sa tulong ng mga taong nagmamahal sa paligid mo. Pangatlo, alagaan mo yung sarili mo. Minsan sa sobrang pagbibigay natin para sa pamilya, tayo naman nakalimutan na natin yung para sa ating sarili. Anak ka ng Diyos, Ate Marie, mahalaga ka. At pang-apat, magpatawad tayo. Hindi to madali, pero posible. Hindi para paboran yung kanyang maling ginawa, kundi para palayain ang sarili mo. Pwedeng may galit ka pa rin, alam mo yun, normal lang yun, pero huwag kang tumambay doon. Magpatawad ka para sa iyong sariling kapakanan. Forgiveness is not forgetting totally, kasi hindi naman magkaka-amnesia ka, but it's releasing yourself from the prison of pain. And lastly, ito na yung Bible verse natin, hindi pa huli ang kagalingan. Sabi sa Isaiah 61:7, sa halip na kahihiyan,
dodoble ang matatanggap ninyong pagpapala sa inyong lupain at talagang masisiyahan kayo sa matatanggap ninyo. Sabi ito sa Isaiah 61:7, si Lord daw can restore the years na ninakaw sa iyo ng demonyo, ni Satanas, okay? Emotionally, spiritually, even relationally. Hindi mo kailangan takasan ng sakit. Tanda mo, ate, hindi ka kinalimutan ng Diyos, hindi ka nagkulang bilang ina, hindi ka itinapon. Ikaw ay mahalaga. Isaiah 61:7, sa halip na kahihiyan, dodoble ang matatanggap ninyong pagpapala sa inyong lupain na talagang masisiyahan kayo sa matatanggap ninyo. Tayo manalangin natin, Marie. Lord, salamat dahil hanggat may buhay, may pag-asa. Itong kwento ni Ate Marie ay nilalarawan ang karamihang larawan ng mga kababaihan dito sa bansa namin at sa buong mundo rin naman. Alam ko, Lord, mahirap, Lord, manimbang, sisirain ba ang marriage or mananatili na lang. Pero Lord, may mga consequence lahat ng aming mga decision. Kaya ngayon, inaatang namin si Ate Marie na tumakbo sa iyo para sa kalakasan na dulot ng salita ng Diyos. Salita mo at grasya mo. Tulungan mo siya magkaroon ng kalinawan ng isip upang mapagtagumpayan niya ang mga challenges niya ngayon. Padalangin namin, Lord, ang kanyang kapanatagan ng loob sa pangalan ni Jesus. Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.